dalangin ninyo sa may-ari ng pag-ibig na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanin. Ito yung pahayag ni Jesus. Matapos na makita ang napakaraming tao, kaya mahal nyo kapag nakita namin na nila ay ang kalalagayan ng tao, hindi pwede wala tayong gagawin. Pero ano yung nakita niyo ang mga tao na mga lupay-pay andito. Mahal mo. Hindi tugon ni Jesus na hindi pag-judge ang kanyang ipinamali. Ngunit ka nang nakita niya pagkahabang ng tamang maraming ay dakilang kabistahan na kamalmahalan puso ni Jesus. Nahabag siya sa kanila sapagkat ito ang lupay-pay ang mga ito. Lalo-lalo ngayon, maraming nalilito, maraming lupay-pay. Hindi gawa ng walang information. Ngayon ang problema natin ay hindi information. Sobrang information. Ang tawag na natin ay misinformation. Misinformation. Maraming ngayon nagpapaalam ng basura. Kaya pagpapaalam ng sinasabi na idalangin ninyo sa may-ari ng angin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang angin. Kaya pinili ni Jesus Maria yung 12 alagad na minahan dito yung kanilang mga pamalan. Ito po ay may kaalimutan na nakita natin sa unang pagbasa. Kasi nakita natin sa unang pagbasa natin na ginagabayan ng Diyos, Yahweh, ang kanyang bayan sa pamamagitan ng alin na mga lipi, mga tribo ng Israel na kunusin niya yung dalawang lipi. Kaya sa isang kumuha ng dalawang alagad na makita natin na ito yung gagawin yung leader ng 12 tribo. Dito yung 12 alagad pinakailangan ng mga tao para makatulong sa panawagan para kumapay kung paano ang 12 anak ni Israel o ni Jacob ay kumapay sa mga Israelita kasama ng mga pinuno ng kaakibat nila upang makarating sila sa upang ganun din naman si Jesus ay pinili ng 12 alagad para kumapay sa mga nangyayari sa kanila. At ano ang pagkakas ni bahagi binigyan sila ng kapangyarihan, pero may mga habilin na ayaw sa Jesus. Katulad ng alin, huwag kayong pumunta sa lugar ng mga itin. Ibig sabihin ng mga itin pagano. Kapag sinabi natin itin, kung halimbawa ang nagsasalita Katoliko, pag sinabi itin ay Katoliko. Kung nagsasalita ay kung tawagin natin ibang sekta o ibang religion, ibig sabihin hindi nila kasama. Yun ang ibig sabihin ng hindi pag-ano, hindi kanila kabilang.
o sa ibang bayan ng mga Samaritan. Naman ng mga Samaritan ay daming Hudyo na nabahilan ng ibang pag-iisip. Ano yung sabihin? Yung pananampalataya ay hindi namin naging mahayag sa ibang tao. Pero anong sinasabi dito? Unahin mo muna yung sabi na Inisip mo muna yung sarili mo bakuran bago mo lang isip yung iba. Yun yung amo na pinamamanil. Kasi sila naman namin kayo na sila ay pumunta sa mga lugar na hindi mga Hudyo, mga hindi at sa mga bayan sa bansa. Pero yun ang pangalawa, humayo kayo at ipangarap ninyo na malapit na ang mag-ahali ang Diyos. Ano yung ipapahayag? Mag-ahali ang Diyos. Kung isa na pinapahayag natin, mag-ahali ang tao. Yung pag-ahali yung mga bagay ng mga mundo. O kung minsan pa nga yung bagay na hindi maka-Diyos. Yung ipinangangaral natin. Ang Padre ng Jesus ay ipinangaral ninyo. Ang pag-ahali ng Diyos. Narito na ba yung pag-ahali ng Diyos? Nakikita ba namin ng Diyos? Kung isa nila, nakikita namin ng Diyos. So, bahagi yun. Anong pangyayari ng pag-ahali ng Jesus? Hanapin natin ang pag-ahali ng Diyos. At saan natin nakikita yun? Binahagi rin dito, halimbawa, pagpapagaling sa Panginoon. Napakahalaga ko. Isa sa mga huli na hinihalang sa mga alagad at sa mga kaalin nito ay ang pagpapagaling sa mga masakit. At yung isang dito, hindi lang spiritual sickness, pati physical sickness. Kaya mahalaga ko pagkatapos ng misa natin ay tayo hindi. Pero pag-ibig yung sakramento ng pagkapahin ng langis ng mga may sakit, yung sakramento nito ay hindi lamang sa mga langis ito'y para gumaling ng mga may sakit. Bahagi yung bakit kasi sabi niya sa binibigay ko kayo ng mga pangyaring magpagaling sa mga kasakit ay hindi natin ginagamit. At sa ating namin, katulad ng ligawa ng mga tao na nag-undergo ng mga major operation. So bago mag-undergo ng mga major operation, pwede magpapahin ng langis para sila ay gumaling o magpagaling ng malimang pagaling. Yung mga kabaling namin na sabi natin ay nasa madalang nasa higaan, hindi na makasunta, pwede kayo magpapahin ng langis. Hindi lang ulit sa namamutay, kasi luma namin yung isipan na kapag nagpapahin ng langis para sa mga yun ay kagalingan sa mga may karamdaman. Kasi bakit? Sinabi niya, hindi bigyan ng maling kapangyarihan na magpagaling sa mga masakit. Kung nabusin nga ako ito, ito masakit na ito, buhayin ang mga patay. Well, bagaman, iilang lamang very pali na natin sa banal na kasulatan na bumuhay ng patay. Pero pinahagi ito. Paggaling nito ang mga meron ano ito? Ito yung mga tinutuloy ng panahon ng Jesus natin. Ang kirang mga sakit na hindi kaya paggaling ng siyensya. Ngayon, kaya na natin paggaling ng kayo. Pero nung panahon ng Jesus, parang cancer yan. Hindi mapapagaling. AIDS. So, bahagi yun
may pinamamanhin niya sa hindi wala na ang pinamamanhin nakakalutog na lang ang kondisyon. Saan tayo napunta? Kasi magpapahin ang tamis. Doon tayo napunta sa mga kalunan. Palayasin ang mga demonyo. Alam niyo ba ito kapag nalulog sa mga bahay, binabahay nito, na ang bawat tahanan, lalo-lalo na ang mga may-ari ng bahay, may kapangyarihan kayo na kung sino papasok dyan at kung sino ang pwede nang palabasin o papasok ay kung sino ang mga lalaki kasi bakit kayo yung may-ari, including ang ansamang espiritu. Kaya napakalagang pagpasok ng bahay nyo yun, nagkakaroon kayo ng kapangyarihan bilang may-ari ng bahay, lalo-lalo ng mga magulang na palayasin ng mga demonyo. Kasi mamaya, hindi nyo namamalayan, pinapasok na kayo ng demonyo. At kung sakaling pinapasok nyo, may kapangyarihan kayo, paalis na naman. Panghuli, yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Kapag may binyag, mga sakramento na binibigay ng bayad, well, binibigay ng bayad, hindi talaga bayad yun sa sakramento. Bayad yun para sa pangailangan ng simbahan at pagkinis. Kung paano lalawin ng bigay. Pero yung sakramento at kung lalawin ng binyag, hindi mo pwede bayaran yun. Yung pag-iinganak ng Diyos, hindi mo pwede bayaran yun. Kaya at alam din naman, tayo papasalamat doon sa mga naglilingkuhan. Hindi lang ang mga pari, pero ipanalangin natin ang mga pari. So, ipanalangin ito ko, at ako'y nagpapasalamat sa inyong patuloy na panalangin. Pero hindi lang mo yun, tayo lahat. Pari man o hindi, sa inyo, sa inyong tahanan, sa inyong kabarkada, sa inyong pangaralan, sa inyong trabaho, ay pwede kayo maging mga alagad ni Kristo dahil nagpapahayag ng pag-ahari ng Diyos. Bahagi sa ngayon sa sarili namin pamamaraan. At sa lupa, tayo nagpapasalamat kapag tayo pamahagi nito. Sabi nga, hindi lamang ang walang bayad, ngunit maligay ang sinayo sa sarili ko. Katulad ng umangal na kayo, magpagaling sa mga sakit. Pinapapalo kayo magpapagaling sa mga sakit. Huwag kayong magdalala, baka naman kayo nagdadala ng sakit ng loob sa iba. Sana ay magdalala ng kagandahang loob. Makita niyo ngayon, ito ay mahali ng pag-ahari ng Diyos. Sa pamamaraan na nabahagi namin kanina. At ito ang ipanalangin namin. Tayo lahat ay pinapakutang na maging bahagi ng mga tinatawag natin manggagawa sa kanilang